Kamusta sa lahat at maligayang pagdating sa Tang's Animex Recap. Nagsisimula ang kwento sa ating pangunahing tauhan. Siya ay isang binata na nagngangalang Shiro Emiya. Sa araw, si Shiro ay isang ordinaryong high school student. Ngunit siya ay namumuhay ng isang seryosong buhay, at palaging tumutulong sa mga nakapaligid sa kanya. Dahil dito, mahal siya ng kanyang mga kaibigan at guro. Laging hinahangaan ni Shiro ang kanyang foster father, dahil isa siyang makapangyarihang salamangkero. 10 taon na ang nakalilipas, ang lungsod kung saan nakatira si Shiro ay ganap na nawasak sa isang malaking aksidente. Gayunpaman, si Shiro lamang ang nakaligtas, at natagpuan siya ng isang lalaki at inampun siya. Mula noon, sinimulan niyang sanayin si Shiro para maging isang salamangkero. Palaging pinangarap ni Shiro na maging isang matuwid na bayani. Nais niyang iligtas ang lahat, upang walang sino man ang makaramdam ng katulad ng naramdaman niya. Sa gabi, madalas na lihim na nagsasanay si Shiro sa lumang shed ng kanyang ama upang magsanay ng mahika. Gayunpaman, maaari lamang siyang gumamit ng isang uri ng mahika, na ang pagsusuri at pagbubuo ng mga bagay. Kahit na sinubukan niya ang kanyang makakaya, madalas na nabigo si Shiro sa kanyang mga sesyon ng pagsasanay. Hanggang sa isang araw, biglang nasaksihan ni Shiro ang isang matinding labanan sa pagitan ng dalawang lingkod. Ang isa ay nakasuot ng pula at pinangalan ng Archer. Ang isa naman ay may hawak na sibat at pinangalan ng Lancer. Si Archer ang unang umatake. Gumalaw siya sa napakabilis na bilis, at patuloy na naglunsad ng mga pag-atake patungo kay Lancer. Gayunpaman, nagawa ni Lancer na maka-counterattack sa oras. Sinira pa niya ang sandata ni Archer. Nang maging mapanganib ang sitwasyon, biglang, si Archer ay agad na nagpatawag ng isa pang pares ng kambal na espada, at naglunsad siya ng isang malakas na ganting atake, na nagpaatras kay Lancer at nagulat siya. Dahil walang inaasahan na ang isang mamamana na tulad ni Archer, ay kayang makipaglaban sa pantay na katayuan sa isang eskrimador. Kahit na ang mga sandata ni Archer ay patuloy na sinisira ni Lancer, si Archer ay biglang nagpatawag ng mga bago upang palitan sila. Dahil sa kanyang katatagan at walang humpay na kakayahan sa pagtawag, hindi nagawang talunin ni Lancer si Archer. Sa harap nito, nagpa siya si Lancer na magpakawala ng isang malakas na suntok sa pagtatapos upang wakasan si Archer. Ngunit sa sandaling iyon, si Shiro, na tahimik na nanonood, ay natuklasan ni Lancer. Alam niyang malalagay siya sa panganib kung mananatili siya, agad na tumakbo si Shiro para tumakas. Mabilis na hinabol ni Lancer si Himand at naghatid ng isang nakamamatay na hampas diretso sa dibdib ni Shiro. Ayon sa mga alituntunin ng Holy Grail War, walang sino man maliban sa mga master at servant ang pinapayagang masaksihan ang mga laban. Sa makatuwid, ang sinumang ordinaryong tao na makakaalam ay dapat na maalis kaagad. Ngayon ay nagsimulang maglaho ang kamalayan ni Shiro. Habang nasa bingit na siya ng kamatayan, bigla niyang nakita ang isang batang babae na sumulpot sa tabi niya. Sa hindi inaasahan, naligtas si Shiro. Pagmulat niya ay may nakita siyang kakaibang pendant sa tabi niya. Sa sandaling ito, nang umuwi si Shiro, naisip niyang ligtas na siyang nakatakas mula sa labanan. Biglang sumulpot ulit si Lancer at inatake si Shiro, dahil alam niyang buhay pa si Shiro. Sa pagkakataong ito, determinado siyang alisin siya kahit anong mangyari. Dahil alam niyang wala na siyang ibang pagpipilian, napilitan si Shiro na i-enhance ang isang pirasong papel sa kanyang kamay upang lumaban. Ganunpaman, hindi siya kalaban ni Lancer, at mabilis siyang na-overwhelm. Sa desperasyon, tumakbo si Shiro sa lumang shed ng kanyang ama. Agad siyang hinabol ni Lancer, dahan-daang napapikit, at itinulak si Shiro sa kawalan ng pag-asa. Gayunpaman, kahit na nahaharap sa kamatayan, hindi sumuko si Shiro, ibinuhos niya ang lahat ng kanyang pananampalataya at lakas para labanan si Lancer. Akala ni Lancer ay tiyak na tatapusin niya si Shiro sa pagkakataong ito. Ngunit pagkatapos, biglang lumiwanag ang isang magic circle sa sahig, dahil ito ay summoning circle na naiwan ng ama ni Shiro. Mula sa loob ng bilog, lumitaw ang isang batang babae. Sa isang hampas lang ay natomba niya si Lancer sa malayo. Laking gulat ni Shiro sa kanyang kapangyarihan. Pagkatapos ay lumingon ang batang babae kay Shiro at sinabi, "Ako si Saber, at ikaw ang aking guro." Kaagad pagkatapos, tinawag ni Saber ang kanyang invisible sword, at mabilis na sinugod si Lancer para umatake. Pagkatapos ay nagsagupaan ang dalawa sa hindi kapanipaniwalang bilis.
Halos hindi makasabay si Shiro sa laban gamit ang sariling mga mata. Walang humpay na dinaig ni Saber si Lancer, na nag-iwan sa kanya ng pagkakataong maka-counterattack. Sa sandaling ito, ang labanan sa pagitan ng dalawang lingkod ay naging lubhang matindi, at minarkahan nito ang tunay na simula ng Holy Grail War para kay Shiro. Dahil hindi nakikita ang espada ni Saber, hindi makita ni Lancer ang alinman sa kanyang mga pag-atake. Siya ay ganap na nasa defensive sa laban, at hindi mahuhulaan ang direksyon ng kanyang susunod na atake. Napagtanto ang kanyang kawalan, biglang humiling si Lancer na itigil ang away. Agad namang tumanggi si Saber ng walang pag-aalinlangan. Malamig niyang sinabi na pinalampas ni Lancer ang kanyang pagkakataong umatras, at ngayon ay huli na para bumalik. Cornered na walang ibang option, walang choice si Lancer kundi ilabas ang kanyang pinakamalakas na teknik. Naglunsad siya ng direktang pag-atake kay Saber, umaasang matatalo siya sa isang suntok. Sa pag-aakalang matagumpay na dumaong ang kanyang strike, lubos na nabigla si Lancer, nang iwasan ni Saber ang nakamamatay na pag-atake. Nakatayo pa rin siya at ganap na hindi nasaktan. Napagtanto na si Saber ay napakalakas, naunawaan ni Lancer na halos imposibleng talunin siya ng mag-isa. Sa sandaling iyon, binigyan siya ng master ni Lancer ng utos mula sa malayo, at inutusan siyang umatras kaagad. Pagkaalis ni Lancer, tumalikod si Saber at nagsimulang ipaliwanag ang lahat kay Shiro. Sinabi niya sa kanya na, ang tato sa kamay ni Shiro ay isang command seal, at ito ay isang simbolo ng pagiging isang master. Gayunpaman, naputol ang kanilang pag-uusap, nang biglang naramdaman ni Saber ang presensya ng dalawang paparating na kaaway. Agad siyang tumakbo palabas para umatake. Mabilis din siyang sinundan ni Shiro, at natuklasan niyang isa sa dalawa ay si Rin Tasaka, na talagang kaklase ni Shiro. Pagkatapos, likas na gumamit si Shiro ng command seal para utusan si Saber na huminto. Pagkatapos noon ay bumalik na silang tatlo sa bahay at naupo para mag-usap. Sa sandaling iyon, nagpakilala si Rin, at kinumpirma na isa rin siyang guro. Dahil magkakilala na silang dalawa mula pagkabata, at sila ay magkaibigan pa nga noong bata pa sila, ipinagpatuloy ni Rin ang pagpapaliwanag kay Shiro tungkol sa tungkulin ng command seal. Sinabi niya na ito ay isang espesyal na uri ng mahika, na nagpapahintulot sa isang guro na magbigay ng ganap na utos sa kanilang lingkod. Gustuhin man ng lingkod na sumunod o hindi, napipilitan pa rin silang sumunod. Gayunpaman, ang bawat master ay mayroon lamang 3 command seal, at kapag ginamit, ang mga marka ay unti-unting kumukupas. Sa sandaling iyon, ang bahagi ng marka sa kamay ni Shiro ay kupas na, dahil ginamit niya ang isang command seal para pigilan si Saber. Isa pang katotohanan ang isiniwalat ni Saber. Siya ay ipinatawag ni Shiro sa isang hindi kompletong estado, kaya hindi niya mailabas ang kanyang buong kapangyarihan. Higit pa rito, dahil hindi alam ni Shiro kung paano magbigay ng mana, hindi siya nakakatanggap ng kinakailangang enerhiya mula sa kanyang master. Sa puntong ito, labis na nadismaya si Rin, dahil noon pa man ay gusto na niyang ipatawag si Saber, dahil si Saber ang pinakamalakas na lingkod. Pero sa huli, ang nagpatawag sa kanya ay isang clueless rookie tulad ni Shiro. Para makatulong sa pagresolba sa sitwasyon, nagpa siya si Rin na kunin si Shiro para makipagkita sa isang pari. Siya ang may pananagutan sa pangangasiwa sa Holy Grail War, at ipapaliwanag sa kanila ng mas malinaw ang tungkol sa mga patakaran at papel ng mga masters. Sa tulong ng pari, mas naunawaan ni Shiro ang Holy Grail War. Ipinaliwanag ng pari na ito ay isang espesyal na ritual, kung saan dapat ipatawag ng 7 masters ang kanilang mga lingkod upang labanan ang isa't isa. Kinakailangang talunin ni Shiro ang 6 pang masters upang maangkin ang Holy Grail. Ang huling nagwagi ay bibigyan ng isang kahilingan, na maaaring matupad ang anumang pagnanais na maaaring mayroon sila. Gayunpaman, minsan ay nais ni Shiro na isuko ang kanyang karapatang lumahok sa digmaan. Kaya't ang pari ay nagsiwalat sa kanya ng isang pangunahing lihim, ang sakuna na sumira sa lungsod 10 taon na ang nakalilipas ay sanhi ng isang masamang tao na nagtataglay ng banal na kapeta. Si Shiro lang ang nakaligtas sa kadahilanang iyon. Sa huli, nagpa siya si Shiro na sumali sa digmaan upang protektahan ang mundo. Siya ay nanumpa na ang kininang banal na kapeta, upang hindi ito mahulog sa mga kamay ng kasamaan. Nakita na ngayon ni Shiro ang kanyang sarili bilang isang tunay na guro, at lalaban siya kasama si Saber sa mapanganib na digmaang ito. Habang nililigawan ni Shiro si Rin, biglang may lumitaw na babae, at sa tabi niya ay isang napakalakas na servant na nagngangalang Berserker. Inutusan ng dalaga si Berserker na ilabas ang kanyang kapangyarihan. Sinugod ni Berserker si Shiro ng may nakakatakot na lakas. Sa sandaling iyon, lumipad ang mga arrow ni Archer, mabilis na humarang kay Berserker.
Gayunpaman, si Berserker ay ganap na hindi naapektuhan at patuloy na sumugod kay Shiro. Mabilis na namagitan si Saber para protektahan si Shiro. Mabangis siyang nakipag-away sa halimaw. Ngunit masyadong malakas si Berserker, na naging dahilan upang magpumiglas ng husto si Saber sa laban. Mula sa malayo, si Archer ay patuloy na nagpapaputok ng mga palasok kay Berserker, ngunit hindi pa rin sila sapat na lakas upang masugatan siya. Patuloy na inatake ni Berserker si Saber nang walang humpay. Napagtanto ang malalang sitwasyon, sumugod din si Rin para tumulong. Ginamit niya ang kanyang magic para kontrolin ang mga bato, mabilis na nakipag-coordinate kay Archer para itulak si Berserker pabalik. Akala ng lahat ay natalo si Berserker. Ngunit sa hindi inaasahan, hindi siya nasaktan. Wala kahit isang buhok sa katawan ni Berserker ang nalagas mula sa pag-atake, kaya nagpatuloy siya sa pag-charge kay Saber. Nawalan ng pag-asa si Shiro dahil wala siyang magawa para tulungan si Saber sa sandaling iyon. Gayunpaman, nanatiling matatag ang pananampalataya at determinasyon sa kanyang puso. Kahit na mukhang dihado si Saber, nagawa na niyang tumusok sa makapal na balat ni Berserker. Sa gilid ni Rin, siya at ang isa pang babae ay naghabulan sa isang kagubatan. Ang dalawa ay patuloy na nag-atake sa isa't isa sa isang matinding labanan. Gayunpaman, si Rin ay dihado. Nang akala ng dalaga ay nanalo na siya, biglang nag-counterattack si Rin gamit ang kanyang mga magic gems. Ngunit patuloy na winasak ng dalaga ang mga hiyas na iyon. Sa kabutihang palad, si Archer, na umalalay mula sa malayo, ay tumulong kay Rin na makatakas sa mapanganib na sitwasyon. Bigla namang tumakbo si Shiro papunta sa kanila. Agad siyang pinagalitan ni Rin, nagtatanong kung bakit hindi siya umuwi at sa halip ay pumunta dito para bugbugin. Samantala, patuloy na nasugatan ni Saber si Berserker. Siya ay sumugod at humampas ng isang malakas na suntok, mabilis na inihayag ang kanyang espada, at natalo si Berserker sa isang sandali. Gayunpaman, ang mga sugat ni Berserker ay nagsimulang gumaling ng mabilis. Agad na pinakawalan ni Archer ang kanyang ultimate technique, para hampasin si Berserker ng napakalakas na pag-atake. Ngunit si Berserker ay nanatiling ganap na hindi nasaktan. Biglang sumulpot ang dalaga at nagpahayag na dito na niya tatapusin ang laban. Umalis siya kasama ang kanyang lingkod. Si Shiro ay malubhang nasugatan dahil sa pagprotekta kay Saber, at iniuwi niya upang gamutin. Laking gulat ni Saber nang makitang si Shiro ay tunay na guro, ngunit hindi siya nagdalawang isip na ipagsapalaran ang kanyang buhay para iligtas siya. Napansin din niya na kahanga-hanga ang kakayahan ni Shiro na makabawi. Pagkatapos nito, nagsimulang mag-freeload si Saber sa bahay ni Shiro, at hiniling pa nitong dalhin siya ng pagkain. Kasabay nito, ang isa pang batang babae na nagngangalang Sakura, na madalas ding pumupunta sa bahay ni Shiro para kumain ng libre. Parehong sila ang higit na nagmamalasakit kay Shiro mula nang pumanaw ang kanyang foster father. Laking gulat ni Sakura nang makitang iniuwi ni Shiro ang isang magandang nakatatandang babae. Habang walang pumapansin ay biglang nawala si Saber. Mabilis na hinanap siya ni Shiro at nakita siyang nakatayo kasama ng kanyang guro. Naramdaman ni Saber na may kakaiba sa guro. Nagsimulang mag-isip si Shiro kung ang kanyang guro ay maaaring maging isang guro. Nang gabing iyon, sabay-sabay na umuwi ang grupo. Sinabi ni Shiro kay Saber na mula ngayon, siya ay nakatira sa kanya. Ito ay naging sanhi ng pagseselos ni Rin at Sakura. Sa panahon ng hapunan, naging tense ang kapaligiran sa bahay. Nagpasya sina Saber at Rin na pareho silang lumipat sa bahay ni Shiro. Habang si Shiro ay nag-e-enjoy sa kanyang oras kasama ang mga babae, si Rin ay lumalaban sa isang kawan ng mabangis na halimaw. Nagsimulang maghinala si Archer na pinupuntirya sila ng isa pang guro. Dahil hindi makapagbigay ng mana si Shiro kay Saber, hinayaan niya itong manatili sa bahay upang magpahinga. Nag-iisang pumasok si Shiro sa paaralan. Nang makita ni Rin si Shiro sa paaralan, mukhang galit na galit siya. Sinaway ni Rin si Shiro dahil sa katapangan na lumabas mag-isa ng ganoon. Nabalitaan ni Shiro na may mga kaso ng pagkawala ng mga babaeng estudyante sa paaralan. Dahil alam niyang nasa panganib ang paaralan, labis na nag-alala si Rin nang ipilit ni Shiro na imbestigahan ang mga nawawalang estudyante ng mag-isa. Nagpasya siyang atakihin si Shiro para pilitin itong umuwi. Gayunpaman, napakatigas ng ulo ni Shiro, at tumanggi siyang sumuko, determinadong ipagpatuloy ang kanyang pagsisiyasat. Walang pagpipilian si Rin kundi ang patuloy na umatake, sinusubukang sirain ang desisyon ni Shiro. Ngunit hindi sumuko si Shiro, gusto niyang patunayan ang sarili niyang lakas. Akmang diretsong maghaharap ang dalawa, bigla na lang nilang narinig ang sigaw ng isa pang babaeng estudyante.
Natagpuan ni Rin na ang babae ay naubusan ng lakas ng kanyang buhay, kaya ginamit niya ang mahika upang iligtas ang babae. Sa pagkakataong iyon, pareho silang biglang inatake. Mabilis na ginamit ni Shiro ang kanyang braso para protektahan si Rin mula sa pag-atake. Bagamat nasugatan ang kanyang braso, ibinigay ni Shiro ang babae kay Rin at siya mismo ang humabol sa kalaban. Biglang lumitaw ang isang misteryosong babae, at gumamit ng mga tanikala para salakayin si Shiro. Nang malaman niyang ang babae ay isa ring lingkod, naging lubhang maingat si Shiro. Nagulat ang babae, nang makitang hindi gumamit ng command seal si Shiro para tawagan si Saber para humingi ng tulong. Dahil doon, itinuring niyang napakatapang ni Shiro. Pagkatapos, nagsimula siyang direktang pag-atake kay Shiro. Sa panahon ng laban, nagulat siya na maaaring hadlangan ni Shiro ang kanyang mga pag-atake. Gayunpaman, nakapagtakda na siya ng bitag, at nagtagumpay na mahuli si Shiro. Noong nasa delikadong sitwasyon si Shiro, saktong dumating si Rin para iligtas siya. Pagkatapos nito, umatras ang babae mula sa labanan. Dahil nasugatan si Shiro, mabilis na sumugod si Rin para protektahan siya. Gayunpaman, hindi nalaman ni Shiro ang nararamdaman ni Rin para sa kanya, kaya iminungkahi niya na ipagpatuloy ni Rin ang nakaraang labanan. Pagkatapos, inimbitahan ni Rin si Shiro sa kanyang tahanan, at nag-alok ng kapayapaan. Iminungkahi ni Rin na magtulungan sila upang maalis ang iba pang mga guro. Patuloy na nasorpresa si Rin kay Shiro, nang malaman niya na dalawang uri lamang ng mahika ang kanyang pinagkadalubhasaan, reinforcement at projection mula sa kanyang foster father. Gayunpaman, malakas ang paniniwala ni Shiro na, kaya niyang manalo sa digmaan sa pamamagitan ng kapangyarihan ng pananampalataya. Nang papaalis na si Shiro, napansin niyang palihim siyang pinagmamasdan ni Archer. Naramdaman ni Shiro ang layunin ng pagpatay mula sa kanya, ngunit umalis si Archer. Pag-uwi niya, ikinwento ni Shiro kay Saber ang buong pangyayari. Pagkatapos ay nagpa siya si Saber na sanayin si Shiro, upang mapabuti niya ang kanyang mga kasanayan sa pakikipaglaban. Kinaumagahan, tinukso si Shiro ni Shinji, ang nakatatandang kapatid ni Sakura, na ikinagalit niya. Palaging nagpapakita ng puot si Shinji kay Shiro, dahil alam niyang may gusto sa kanya ang kanyang kapatid. Pagkatapos sa paaralan, sa wakas ay isiniwalat ni Shinji ang kanyang tunay na pagkatao. Dahil isa rin siyang guro, kaya nag-propose siya ng cooperation kay Shiro. Ngunit hindi nag-atubili si Shiro at mariing tumanggi. Gayunpaman, pinabayaan ni Shinji si Shiro nang madaling umalis. Noong gabing iyon, biglang kinidnap si Shiro ng isang witch. Sa sandaling iyon, natuklasan niya na ang babae ay isang lingkod na nagngangalang Caster. Gusto ni Caster na nakawin ang command seal ni Shiro, para makontrol niya si Saber. Mabilis na naramdaman ni Saber na may mali. Agad niyang hinanap si Shiro. Sa hindi inaasahan, hinarang siya ng isa pang servant, assassin. Kaya nagsimula ang labanan ng dalawa. Labis na nagulat si Saber dahil napakalakas ng swordsman ni assassin, na naging dahilan upang siya ay patuloy na ma-overwhelm, at hindi mabilis na makarating sa gilid ni Shiro. Habang naghahanda si Caster na nakawin ang command seal, dumating si Archer sa tamang oras at iniligtas si Shiro. Pagkatapos ay ibinunyag ni Caster ang isang lihim, isa rin siyang salamangkero, at siya ang nagpatawag ng assassin. Ito ay labis na ikinagulat ni Shiro at Archer, dahil ang isang servant ay maaaring magpatawag ng isa pang servant Archer na nakilala na si Caster ay isang malaking banta, at agad na sinisingil na atakihin siya. Iniisip na madali niyang natalo si Caster. Isa lang pala itong ilusyon. Lumitaw si Caster sa hangin at pinalipad niya sina Archer at Shiro. Pagkatapos, ipinagpatuloy ni Caster ang pag-atake kay Archer, hindi siya binibigyan ng pagkakataong magpahinga. Hindi lang iyon, sinubukan din niyang alisin si Shiro. Sa kabutihang palad, muling nailigtas ni Archer si Shiro, at marahan siyang pinaalis sa danger zone. Gayunpaman, pagkatapos, si Archer ay nakuha ni Caster. Akala ni Caster ay nanalo siya. Biglang bumalik ang dalawang espada ni Archer at inatake ang witch. Sa sandaling ito, nakalaya si Archer mula sa kontrol. Kaagad, inilipat niya ang kanyang sandata sa isang pana. Inilabas ni Archer ang kanyang espesyal na kasanayan, mabilis na nagpaputok ng isang malakas na mahiwagang arrow na nagpatalsik kay Caster. Sa panig ni Saber, pinakawalan ni Assassin ang kanyang sword technique, dahilan upang maramdaman ni Saber ang napipintong panganib. Sa makatuwid, nagpa siya siyang ibigay sa kanya ang lahat, upang hadlangan ang pag-atake ni Assassin. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nagtagumpay siya sa pagharang sa atake, na labis na ikinagulat ni Assassin. Sa oras na ito, si Caster ay malubhang nasugatan. Gayunpaman,
hindi siya pinatapos ni Archer, kaya binigyan niya ng pagkakataon si Caster na umatras at makabawi. Sinabi ni Archer na ang totoong target ay hindi si Caster, kundi si Shiro. Pagkatapos, hinayaan ni Archer na umalis si Caster, na ikinagalit ni Shiro. Napagtanto niyang tutol ang kanilang mga pananaw. Handang isakripisyo ni Archer ang mga inosenteng tao para makamit ang kanyang layunin, habang naniniwala si Shiro na kailangan niyang iligtas ang lahat. Bigla siyang inatake ni Archer mula sa likuran, dahil balak niyang alisin si Shiro sa digmaan. Gayunpaman, nagtagumpay si Shiro na makatakas sa oras at tumakbo sa tabi ni Saber. Dahil umatras si Caster, wala nang dahilan si Assassin para ipagpatuloy ang pakikipaglaban, kaya umalis na siya. Sa sandaling ito, muling nagpakita si Archer at inatake silang dalawa. Ngunit sa pagkakataong ito, tumayo si Assassin para pigilan si Archer. Tinanggap niya ang pagpigil kay Archer, para ligtas na makatakas sina Saber at Shiro. Nang umuwi si Shiro, nagpagamot siya sa kanyang mga sugat. Kinaumagahan, determinado siyang magsimulang magsanay ng mas mahirap. Sobrang humanga si Shiro sa dual sword technique na ginamit ni Archer, kaya nagsimula siyang magsanay sa ganoong estilo. Sa paaralan, napansin ni Shiro na laging kakaiba ang tingin ni Shinji sa kanya. Samantala, nakatayo si Rin sa pintuan ng silid-aralan at naghihintay kay Shiro, na labis na ikinagulat ng lahat. Sinabi ni Rin na gusto niyang anyayahan si Shiro na kumain, ngunit hindi naintindihan ni Shiro ang kanyang intensyon. Mauna na daw si Rin, habang siya naman ay bababa sa cafeteria para kumain gaya ng dati. Nang marinig ito, nakaramdam ng sobrang hiya si Rin. Sa huli, nagawa niyang hilahin ang tanga para makasama siya ng tanghalian. Samantala, humingi ng paumanhin si Rin kay Shiro dahil kay Archer na inatake siya noon. Gayunpaman, sa kanyang pagiging optimistiko, hindi iyon pinansin ni Shiro. Biglang tinawag ni Shinji ang kanyang lingkod at nagsimulang kumilos. Gumawa siya ng isang hadlang na sumasakop sa buong paaralan, na nag-drain ng enerhiya sa buhay ng lahat ng mga mag-aaral. Agad namang tumakbo si Shiro para hanapin si Sakura, ngunit nahimatay na ito. Ang mga halimaw na nilikha ng hadlang ay nagsimulang umatake kay Shiro at Rin. Mabilis na sumugod si Shiro sa labanan, at nagawang pumatay ng isang halimaw. Gayunpaman, parami ang lumitaw. Sa sandaling ito, nagpasya si Shiro na gumamit ng command spell para ipatawag si Saber. Mabilis, nawasak niya ang lahat ng halimaw sa isang kisap mata. Pagkatapos nito, nagpasya ang tatlo na maghiwalay, si Saber ay patuloy na sisirain ang mga halimaw, habang sina Shiro at Rin ay sinusubukang sirain ang hadlang. Biglang sumulpot ang servant ni Shinji na nagngangalang Rider, agad na umatake kay Saber. Iniisip na natalo na nila si Saber. Isa lang pala itong ilusyon na ginawa ni Caster. Samantala, sina Shiro at Rin ay patuloy na hinaharangan ng isang kawan ng mga halimaw. Gumamit si Rin ng mga mahiwagang bato para sirain sila. Sa wakas, natuklasan nina Shiro at Rin si Shinji na nagtatago sa isang silid dahil sa takot. Nang sumugod ang dalawa, nalaman nilang natalo si Rider at nawala ang harang. Bagamat sinubukan ni Rin na tanungin si Shinji tungkol sa kinaroroonan ng ikaapat na guro sa paaralan, tumanggi pa rin siyang ihayag ang anuman. Sa sandaling iyon, dumating din si Archer na tumatakbo. Sinabi niya iyon dahil inatake niya si Shiro noon. Pansamantala siyang iniwan ni Rin sa bahay. Bagamat hindi gusto ni Shiro si Archer, dahil ang grupo ay nakikipagtulungan pa rin bilang mga kaalyado, kailangan niyang sabihin sa kanya ang buong sitwasyon. Samantala, pumunta si Shinji sa simbahan para makipagkita sa pari. Kahit nawalan siya ng kanyang lingkod, tumanggi siyang sumuko sa laban, at sinisipa niya ang lahat kay Rider. Sa sandaling iyon, sinabi ng pari, mayroon pa ring lingkod na makakatulong kay Shinji na bumalik sa labanan. Kinabukasan, hinanap ni Shiro ang kanyang malapit na kaibigan, pinaghihinalaan na maaaring siya ang ikaapat na guro sa paaralan. Pagkapasok niya sa kwarto ay agad siyang hiniling ni Shiro na hubarin ang kanyang sando. Sa pag-aakalang tatamaan na siya sa puwitan, agad na itinanggol ang kaibigan na parang pahihirapan. Sa kabutihang palad, matapos hubarin ang sando, walang nakitang command seal si Shiro. Nakahinga siya ng maluwag, dahil hindi ang kanyang kaibigan ang guro. Gayunpaman, mula sa sinabi ng aking kaibigan sa kanya, nagsimulang maghinala si Shiro sa ibang tao. Ang taong iyon ay ang kanyang guro, si Kuzuki. Naisip niya na maaaring si Kuzuki ang ikaapat na guro, at siya rin ang may-ari kay Caster. Noong gabing iyon, nagplano ang grupo na sundan si Kuzuki. Gayunpaman, muling nagpasya si Rin na huwag dalhin si Archer, dahil palaging pinapayuhan siya ni Archer,
na makipagtulungan kay Caster sa halip kay Shiro. Ngunit palaging nagtitiwala si Rin kay Shiro. Nang lumitaw si Kuzuki, sinubukan ni Rin na gumamit ng mahika upang subukan siya. Sa hindi inaasahan, ang pag-atake ay hindi nagdulot ng pinsala sa kanya. Kaagad pagkatapos, nag-manifest din si Caster. Alam niyang natuklasan na siya, kaya agad na tumayo si Shiro para humarap sa kanilang dalawa. Mabilis na binato ni Rin ang isang mahiwagang bato para makaabala kay Caster. Pagkatapos ay pinakawala ni Saber ang kanyang kapangyarihan, mabilis na inatake si Kuzuki sa sobrang bilis. Sa hindi inaasahan, madali niyang naharang ang hampas ni Saber. Hindi lang iyon, malakas na nag-counterattack si Kuzuki, dahilan para masugatan si Saber. Nagpatuloy si Kuzuki sa paglunsad ng maraming pag-atake, inilagay si Saber sa isang dihado at itinulak siya sa malayo. Sa pagkasaksi nito, laking gulat ni Shiro. Hindi siya makapaniwala na ang isang guro ay maaaring mangibabaw sa isang servant. Sa oras na ito, iminungkahi ni Caster na hayaan ni Kuzuki na hawakan niya si Saber, habang siya na ang bahala kina Rin at Shiro. Patuloy na naglunsad ng mga pag-atake si Rin, ngunit wala sa kanyang mga atake ang nagkaroon ng anumang epekto. Madali siyang pinaalis ni Kuzuki. Nag-charge din si Shiro para umatake, ngunit napakalaki ng power gap. Agad siyang hinampas ng masama. Sa isang kritikal na sandali, napagtanto ni Shiro na kailangan niya ng sandata para lumaban. Naalala ni Shiro ang double sword na minsang ginamit ni Archer, kaya, nagpa siya si Shiro na gumamit ng magic para likhain ang sandata na iyon. Habang nakatuon pa rin siya sa pag-awit, mabilis na isinara ni Kuzuki ang distansya. Ngunit bago lamang atakihin, nagawa ni Shiro na kumpletuhin ang spell at lumikha ng double sword. Gamit ang kanyang mga bagong sandata, patuloy niyang hinarangan ang pag-atake ni Kuzuki at itinulak pa siya pabalik. Nagulat ito kina Rin at Caster. Mabilis, sumugod si Saber para salakayin muli si Kuzuki. Gayunpaman, namagitan si Caster sa oras at iniligtas siya. Sa huli, nagpa siya ang dalawa na umatras. Bagamat hindi nila matalo si Caster, nagtagumpay si Shiro sa paglikha ng sarili niyang sandata, na isa ring malaking hakbang pasulong sa kanilang mga kakayahan sa pakikipaglaban. Samantala, si Shinji ay ipinakilala ng pari upang makilala ang isa pang lingkod, na napakalakas at mapanganib. Pag-uwi niya, nagsimulang makaramdam ng pananakit si Shiro sa buong katawan, bunga ng sobrang paggamit ng mahika. Kinaumagahan, paralisado ang kanyang braso at napakahirap na gumalaw. Pumunta si Rin sa bahay ni Shiro para pag-usapan ang susunod na plano, para harapin sina Kuzuki at Caster. Sa oras ng hapunan, labis siyang nagulat, nang matuklasan niyang may dagdag na bibig na dapat pakainin sa bahay. Pagkatapos ng hapunan, ipinagpatuloy ni Shiro ang pagsasanay sa mahika sa kabila ng sakit. Hinanap siya ni Saber at napansin niyang may malubhang problema ang braso ni Shiro. Biglang sumulpot din si Archer, pero sa pagkakataong ito ay wala siyang balak na salakayin si Shiro. Pagkatapos lumitaw, hindi dumating si Archer upang makipaglaban, ngunit upang tulungan si Shiro na pagalingin ang mga sugat na dulot ng mahika. Kinaumagahan, biglang niyaya ni Rin si Shiro na lumabas para mamasyal kasama niya. Laking gulat niya, parang tinamaan ng kidlat. Bagamat sinabi niya, ito ay isang lakad lamang, hindi isang petsa, malinaw na siya ay nahok at nahihiya tungkol dito. Ano man ang mangyari, ang araw na iyon ay napakasaya nilang dalawa. Sa pagbabalik, biglang naaksidente ang sasakyan na lulan ng grupo. Noon lang nila napagtanto na nahulog sila sa isang bitag. Biglang sumulpot ang isang grupo ng mga halimaw at umatake sa kanila. Ang masama pa, kahit ilang beses silang natalo, patuloy silang nagre-regenerate. Sa sandaling ito, lumitaw si Caster, na nagpahayag na ang grupo ni Shiro ay nahulog sa isang hadlang na ginawa niya. Nang sasalakayin na sana ni Saber, biglang inagaw ni Caster ang freeloader na babae bilang bihag, na mabilis na napilitang makipagtulungan ang grupo ni Shiro. Iminungkahi niya na samahan siya ni Shiro sa pagkuha ng Holy Grail. Gayunpaman, matatag na tumanggi si Shiro, dahil hindi niya matatanggap ang isang taong nakikita ang mga tao bilang pagkain. Nagsimulang maghanda si Caster na salakayin si Shiro. Agad namang nag-react si Saber pero pinigilan siya ni Shiro dahil nasa kamay niya pa rin ang hostage. Bumunot si Caster ng kakaibang espada at nagpahayag, ito ay isang relic na maaaring magtanggal ng awtoridad ng guro. Bagamat sinubukan ni Rin at Saber na pigilan siya, nagpa siya pa rin si Shiro na sisingilin para iligtas ang babaeng binihag. Biglang sumuway si Saber sa utos at sinugod si Caster. Ngunit sa sandaling iyon, nag-activate si Shiro ng command spell, at sabay na inutusan si Saber na huminto.
Pagkatapos ay ginamit ni Caster ang relic upang salakayin si Saber, matagumpay na natanggal kay Shiro ang kanyang pagiging guro. Lumalabas na ang espada ay isang relic na may espesyal na kapangyarihan, dahil maaari itong magnakaw ng mga spell ng command mula sa ibang mga guro. Matapos makamit ang kanyang layunin, agad niyang pinalaya ang bihag. Pagkatapos, walang pag-aalinlangan, inutusan niya si Saber na alisin si Rin. Kahit ayaw, napilitan si Saber na sumunod. Sa sandaling si Rin ay inatake, agad na lumabas si Shiro para harangan ang suntok sa kanya. Ang sakripisyong ito ay naging dahilan upang pansamantalang labanan ni Saber ang command spell, na lumikha ng pagkakataon para sa dalawa na makatakas. Si Caster tuloy ang humabol sa kanila, pero sa pagkakataong iyon, biglang nabasag ang harang niya. Pagkatapos ay dumating si Archer sa tamang oras at iniligtas si Rin at Shiro. Ngayon, ang buong grupo ay napilitang umatras, iniwan si Saber sa mga kamay ng kaaway. Walang nagawa si Shiro kundi ang walang pag-asa na panoorin siya na kinokontrol. Pagkatapos, iniuwi ni Rin si Shiro para pagalingin siya. Nagsimula silang magplano ng pananambang kay Archer at Caster. Napagtantong si Rin ang nagligtas sa kanya, agad niyang hinanap ito para hilingin na sumama sa laban para iligtas si Saber. Ngunit tumanggi si Rin. Sa kasalukuyang kalagayan, hindi nakakatulong si Shiro, at baka maging pabigat pa. Nang walang ibang mapagpipilian, umalis si Rin at Archer, naiwan si Shiro na walang magawa. Tungkol kay Caster, pinalayas niya ang pari, at kinuha ang simbahan, dahil hawak nito ang lihim ng banal na kapeta. Habang nakagapos si Saber, pinarusahan siya sa isang postura, na nagparamdam sa kanya kahit na ang mga nanonood ay napagod para sa kanya. Ang dahilan ay dahil naglakas loob siyang suwayin ang utos ni Caster. Sa sandaling ito, dumating si Rin at Archer sa simbahan, handa para sa isang labanan kasama sina Caster at Kuzuki. Para naman kay Shiro, kahit napigilan ay hindi pa rin siya sumuko. Tahimik na sinundan ni Shiro ang grupo ni Rin, determinadong iligtas si Saber sa lahat ng paraan. Sa panig ni Rin at Archer, pareho na silang handa para sa pakikipaglaban sa witch na si Caster. Nang magsimula na ang laban, agad na sumugod si Rin para umatake. Mabangis na lumaban si Caster, at si Kuzuki, na laging nasa tabi niya, ay sumali rin sa labanan, na agad na tina-target si Rin. Naisip ni Rin na susuportahan siya ni Archer, na sasalakayin niya si Kuzuki, ngunit lahat ng inaasahan niya ay hindi natuloy ayon sa plano. Isang suntok ang pinakawalan ni Archer na nagpatalsik kay Rin, na pumipigil sa kanya na ipagpatuloy ang laban. Di nagtagal pagkatapos, hindi inaasahang iminungkahi ni Archer, na sumali sila sa panig ni Caster. Hindi pinalampas ni Caster ang pagkakataon, ginamit ni Caster ang kanyang espesyal na relic, mabilis na ninakaw ang command spell mula kay Rin, para opisyal siyang makapag-recruit ng bagong servant. Nang makitang nasa panganib si Rin, agad na sumama si Shiro para labanan si Kuzuki. Nang balak ni Caster na tapusin silang dalawa, nagsalita si Archer para pigilan siya, dahil naniniwala siyang wala na silang anumang halaga. Nag-aatubili, pumayag si Caster na palayain sila. Sina Rin at Shiro ay walang pagpipilian kundi ang umatras, pakiramdam na walang magawa at nasaktan. Pagkatapos ng labanan, kapwa napagtanto ang kanilang sariling kahinaan. Ngayon wala silang mga lingkod o lakas, ngunit ang dalawang ito ay tumanggi pa ring sumuko. Mabilis na nakaisip si Rin ng isang bagong plano, maghahanap sila ng isa pang guro na makakatulong para talunin si Caster. Ang napili ay si Ilya, ang guro ni Berserker. Kaya't ang dalawa ay umalis, mabilis na nakarating sa kastilyo ni Ilya upang magmungkahi ng isang alyansa. Sa hindi inaasahan, nakapasok na si Shinji sa kastilyo kanina. Nang haharapin na siya ng mga alipin, lumitaw ang kanyang bagong lingkod. Ito ay isang blonde na binata na may napakalaking kapangyarihan, na madaling natumba ang lahat ng mga gwardya sa ilang mga atake lamang. Pagkatapos ay nagpakita si Ilya kasama si Berserker upang harapin si Shinji. Kaagad, sumiklab ang labanan. Ang binatang ito ay patuloy na nagpapatawag ng isang serye ng mga sandata, na lahat ay sinaunang relic mula sa iba't ibang panahon. Si Berserker ay malubhang nasugatan, ngunit hindi siya nahulog, dahil siya ay nagtataglay ng isang espesyal na relic, na may kakayahang muling mabuhay ng hanggang 12 beses. Gayunpaman, ang isa pang lingkod ay tila hindi mauubos, dahil ang kanyang armas arsenal ay halos walang katapusan. Sa ilalim ng kanyang mabangis na pag-atake, desperado lamang na may pagtanggol ni Berserker. Sa sandaling ito, dumating sina Shiro at Rin, na nasaksihan ang buong labanan. Nasindak sila sa ganap na kapangyarihan ng kalaban. Samantala, bagamat kayang buhayin ni Berserker, para lang siyang gumagalaw na punching bag, dinurog ng paulit-ulit.
Sa wakas, nang isang buhay na lang ang natitira, si Berserker ay mahigpit na nakagapos ng mga tanikala, na isang uri ng relic na ginamit upang kontrolin ang mga servant. Ngayon, inilunsad ng kaaway ang pangwakas na suntok, at natalo din si Ilya habang sinusubukang protektahan si Berserker. Sa sobrang galit ni Shiro ay gusto niyang sumugod, ngunit pinigilan siya ni Rin. Nang muling maghampas ang blonde na lalaki para tapusin si Ilya, biglang tumayo si Berserker. Sa huling pagkakataon, naglunsad siya ng isang pag-atake, na ikinagulat ng kalaban. Ngunit ang blonde na kabataan ay naisaaktibo pa rin ang kanyang relic, na naging dahilan upang tuluyang mawala si Berserker. Sa kanyang galit, sinigawan siya ni Shiro ng insulto, at ang presyong ibinayad niya ay walang awang itinataboy niya. Sa huli, umalis siya kasama si Shinji, dinala ang puso ni Ilya sa kanila, na sinasabing susi sa pag-unlock ng Holy Grail. Ngayon, walang magawa kundi lumuhod si Shiro, naramdaman ang sarili niyang inutil. Palaging inaasam ni Shiro na maging isang bayani tulad ng kanyang kinakapatid na ama, na may pangarap na iligtas ang lahat. Naisip ni Rin na ang pagnanasang iyon ay masyadong walang muwang at mapanganib. Kaya naman, tapat niyang pinagalitan siya. Bagaman tutol, nanatiling determinado si Shiro na huwag baguhin ang kanyang mga mithiin. At ang matibay niyang ugali, mas lalong ikinadismaya ni Rin sa sutil na binata. Sa sandaling iyon, napagtanto nilang dalawa na ang blonde na lalaki sa harapan nila ay si Gilgamesh, ang maalamat na hari. Salamat sa kanyang malawak na treasury ng Noble Phantasms, madali niyang natalo si Berserker. Habang naghahanda si Rin at Shiro ng kanilang susunod na galaw, biglang sumulpot si Lancer at nag-alok na makipagtulungan para talunin si Caster. Agad namang nagduda ang dalawa dahil itinago pa rin ni Lancer ang pagkakakilanlan ng kanyang guro. Gayunpaman, ipinaliwanag niya na hindi niya maaaring hayaang patuloy na lumakas si Caster, at talagang gusto niya ang personalidad ni Rin, kaya pinili niyang pumanig sa kanila. Ang papuri ni Lancer ay nagseselos kay Shiro, at mabilis niyang idineklara ang pagmamay-ari kay Rin, na nagpamula sa kanya sa kahihiyan. Sa huli, nagkasundo ang tatlo sa isang alyansa. Nang gabing iyon, lumapit sila sa simbahan at nasagasaan si Archer na nakaharang sa pasukan. Inako ni Lancer ang responsibilidad na pigilan si Archer, kaya mas malalim na makalusot si Rin at Shiro para iligtas si Saber. Sa bakuran ng simbahan, mahigpit na nakipaglaban si Lancer kay Archer, at sa pagkakataong ito ay nakakuha siya ng kumpletong kalamangan. Napagtanto ni Lancer na tila may iba pang binabalak ang kanyang kalaban, habang hindi na siya makapagtiyaga, kaya pinakawalan ni Lancer ang kanyang mapagpasyang Noble Phantasm. Napilitan si Archer na i-deploy ang kanyang ultimate skill, nagpatawag siya ng serye ng mga shield para harangan ang malakas na pag-ataking iyon. Nakapagtataka, kahit na ginamit ni Lancer ang kanyang Noble Phantasm, hindi pa rin niya nagawang tapusin si Archer. Dahil sa katatagan ni Archer, nagkaroon ng paggalang si Lancer. Kaya't nagpasya siyang umatras, na ibinigay ang larangan ng digmaan sa kanyang kalaban. Sa loob, hinarap ni Shiro si Kuzuki, ngunit siya ay mabilis na nabigla, habang ang paghaharap ni Rin kay Caster ay hindi naging maganda, si Rin ay nagpakawala ng kanyang pinakamalakas na spell, ngunit dahil si Caster ay isang mahusay na salamangkero, madali niya itong inalis isa-isa. Sa paniniwalang siya ay nanalo, hindi napagtanto ni Caster na ang lahat ay isang pagkukunwari ni Rin. Sinamantala ni Rin ang pagbubukas, sumugod si Rin para mag-counterattack gamit ang martial arts, mabilis na itinulak si Caster sa mahinang posisyon. Nang malapit nang tapusin ni Rin si Caster, umagitan si Kuzuki dahil hindi sapat ang lakas ni Shiro para pigilan siya. Biglang lumitaw si Archer at inatake si Kuzuki, at hinarang ni Caster ang pag-atake para sa kanya, na inihayag ang kanyang malalim na damdamin para kay Kuzuki. Hindi hinangad ni Kuzuki ang Holy Grail, gusto lang niyang matupad ang hiling ni Caster, ibalik siya sa kanyang tinubuang bayan. Sa huli, nawala si Caster sa harap ng kanyang mga mata. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Kuzuki na si Archer ay nagkukunwaring nagtataksil sa lahat ng panahon, naghihintay ng tamang pagkakataon para kumilos. Bagamat natalo ni Kuzuki si Caster, nagpatuloy siya sa pakikipaglaban, ngunit si Archer ay higit na nakahihigit at madaling natalo siya. Ngayon, nagising na si Saber, habang biglang ibinalik ni Archer ang kanyang espada kay Shiro. Bagamat sinubukan siyang pigilan ni Rin, wala siyang kapangyarihan dahil hindi na siya ang Archer's master. Sa sandaling ito, ipinahayag ni Archer ang kanyang tunay na layunin, sumali siya sa labanan upang personal na sirain si Shiro. Umangat si Saber para protektahan si Shiro. Kaya, nagsimulang mag-away ang dalawang lingkod, na nagbukas ng bagong kasukdulan sa Holy Grail War.
Bagamat nagising na si Saber, wala na siyang kontrata sa sinumang guro, kaya wala siyang mapagkukunan ng mana para magpatuloy sa pakikipaglaban. Nang walang supply ng mana, kapansin-pansing humina si Saber. Kung patuloy siyang lalaban, tuluyang mawawala si Saber. Nang nasa panganib si Saber, agad na sumugod si Shiro para iligtas siya, kahit na siya mismo ay kulang sa lakas. Patuloy na sinasalakay ni Shiro si Archer, ngunit malinaw na hindi siya katugma para sa kanya. Sa sandaling iyon, biglang gumawa si Rin ng isang mahalagang desisyon, gagawin niya ang isang bagong kontrata kay Saber. Matapos makumplito ang ritual, nabawi ni Saber ang kanyang mana at ganap na gumaling. Ipinagpatuloy ni Saber at Archer ang kanilang labanan, ngunit sa pagkakataong ito ay ganap na nagbago ang sitwasyon. Salamat sa isang stable na source ng mana, mahusay na lumaban si Saber at unti-unting natalo si Archer. Gayunpaman, nanatiling determinado si Archer na patayin si Shiro, kahit na kailangan niyang isakripisyo ang lahat. Biglang, pinakawalan ni Archer ang kanyang tunay na kapangyarihan at binuksan ang isang gate na humantong sa grupo sa kanyang reality marble, na kanyang panloob na mundo. Dito, napagtanto ng lahat na si Archer ay hindi lamang isang archer o swordsman, ngunit isang salamangkero na dalubhasa sa muling paglikha ng mga armas tulad ni Shiro. Nagpatawag si Archer ng hindi mabilang na mga armas upang salakayin si Saber, sinusubukang talunin siya bago maubos ang kanyang mana. Si Shiro ay hindi makatayo. Nagmadali siya sa pakikipaglaban, dahil sa ngayon ay napagtanto niya ang isang bagay na napakahalaga. Sinimulan ni Shiro na pag-aralan ang mga armas, na nilikha ni Archer at ginamit si Trace upang kopyahin ang mga ito para sa counterattack. Sa wakas, na may malakas na kalooban at matatag na mithiin, sinira ni Shiro ang panloob na mundo ni Archer, na nagpapahintulot sa lahat na bumalik sa realidad. Sa paggising, natuklasan ni Shiro na si Rin ay nakuha ni Archer. Dahil naubos na ang mana ni Archer at hindi na niya kayang labanan si Saber, inagaw niya si Rin para pilitin si Shiro sa one-on-one duel. Kaya naman, tinanggap ni Shiro ang hamon. Pagkatapos, mabilis na dinala ni Saber si Shiro pabalik sa base para gamutin ang kanyang mga sugat. Samantala, si Rin ay itinali ni Archer, ngunit tila napagtanto ni Rin ang kanyang tunay na pagkatao. Biglang sumulpot si Shinji kasama ang kanyang lingkod. Dumating siya para hulihin si Rin, ang taong lihim niyang gusto sa mahabang panahon. Hinihintay na lang ni Shinji na matapos ang labanan ni na Archer at Shiro para madala niya si Rin. Kinaumagahan, gumaling na si Shiro. Inihanda niya ang sarili para sa huling laban. Lumitaw din si Lancer sa oras na ito at nag-alok na muling tulungan si Shiro. Ngayon, silang tatlo ay tumuloy sa kastilyo ni Ilya, kung saan naghihintay si Archer. Umalis si Lancer mula sa pangunahing labanan upang iligtas si Rin. Samantala, inihayag ni Archer ang kanyang tunay na pagkakakilanlan, na siya ay si Shiro mula sa hinaharap. Sa hinaharap, nasaksihan ni Archer ang napakaraming kamatayan na dulot ng kanyang sarili, habang sinubukan niyang ituloy ang kanyang ideal na maging isang bayani. Nanghihinayang sa kanyang nakaraan, nais ni Archer na bumalik sa kasalukuyan upang patayin ang kanyang nakababatang sarili, upang mabura ang ideal na iyon at mabago ang hinaharap. Sa puntong ito, pinilit ni Archer si Shiro na magpakamatay, ngunit mahigpit na tumanggi si Shiro. Ipinahayag niya na patuloy niyang isusulong ang kanyang mithiin, ang maging isang matuwid na bayani, upang mailigtas ang lahat. Kaya, nagsimula ang tunggalian sa pagitan ng dalawang bersyon ni Shiro. Bagamat naubos na ang kanyang mana, salamat sa kanyang malawak na karanasan sa pakikipaglaban, pinangungunahan pa rin ni Archer si Shiro. Samantala, si Rin ay binabastos ni Shinji. Nang dumating si Lancer sa tamang oras at sinuntok siya sa upuan, biglang lumabas ang isang misteryosong pari. Dahil siya ang guro ni Lancer, palagi siyang nagtatago sa mga anino upang tahimik na makipagkompetensya para sa Holy Grail. Ipinahayag ng pari kay Rin na, siya ang pumatay sa kanyang ama noong nakaraang Holy Grail War. Ang balitang iyon ay labis na ikinagalit ni Rin, dahil hindi niya inaasahan na ang salarin ay isang taong pamilyar sa kanyang pamilya. Kahit si Lancer, isang tapat at mapagmataas na tao, ay hindi matanggap ang kalupitan ng kanyang guro. Bukod dito, ang kanyang pagiging magalang ay malalim na nakatanim sa kanyang dugo, na nagpa siya kay Lancer na ipagkanulo ang mga utos. Gayunpaman, nagalit ang pari at ginamit ang command seal para pilitin si Lancer na magpakamatay. Sa huli, nahulog si Lancer, isinakripisyo niya ang kanyang sarili para sa hustisya, kasama ang sarili niyang mga mithiin, at ang babaeng pinili niya. Nang tatapusin na ng pari si Rin, biglang, si Lancer, malapit nang mamatay, ay tumayo pa rin upang protektahan siya, na may kaunting lakas na natitira.
Tinusok ni Lancer ang kanyang sibat ng diretso sa dibdib ng kanyang guro, na ikinamatay niya sa lugar. Pagkatapos noon, si Rin at Shinji na lang ang natira, kasama ang pervert na matagal nang nakamasid sa kanya. Inihayag ni Shinji ang kanyang tunay na ugali sa sandaling ito, at pinilit si Rin na sundan siya. Gayunpaman, biglang tumayo muli si Lancer, ang lalaking ito ay kasing tatag ng disk, at sinuntok muli si Shinji sa mukha. Tunay, ang kapangyarihan ng pag-ibig. Bagamat malubhang nasugatan si Lancer, tumanggi pa rin siyang saktan ng sinuman ang babaeng pinoprotektahan niya. Bumangon si Shinji na parang baliw na sinisigawan si Lancer. Ngunit pagkatapos, bahagya siyang sinaksak ni Lancer sa isang sensitibong lugar, na naging sanhi ng pagkataranta at pagtakbo niya, nang hindi man lang nahawakan ang kanyang sandals. Matapos iligtas si Rin, tuluyang bumagsak si Lancer sa pagkakataong ito, na nagtapos sa kapalaran ng isang tapat na lingkod. Bumalik sa pangunahing labanan sa pagitan ni Shiro at Archer, si Shiro ay patuloy na nalulula. Samantala, ang mga armas na nilikha ni Shiro ay patuloy na sinisira ni Archer. Gayunpaman, habang siya ay lumaban, mas natuto si Shiro mula sa kanyang sariling kasanayan sa pagpapalakas at pag-regeneration ng armas. Sa mabilis na paglaki, sinimulan ni Shiro na itulak si Archer pabalik, na ikinagulat ni Saber na nakasaksi nito. Ngunit hindi tumigil si Archer, patuloy siyang naniningil para salakayin si Shiro. Nang magsalubong ang dalawang espada, bigla niyang nakita ang sarili niyang kinabukasan. Ito ay isang hinaharap na puno ng kamatayan at panghihinayang. Dahil dito ay medyo nakiramay si Shiro kay Archer, at naunawaan kung bakit gusto niya itong sirain. Si Archer, na alam na malapit na ang oras, ay nagpa siya na ilabas ang kanyang huling pamamaraan. Binuksan niya ang reality marble na Unlimited Blade Works. Sa mundong iyon, lahat ng sandata ay nasa ilalim ng kontrol ni Archer, at si Shiro ay mabilis na nabigla. Sa ilalim ng sunod-sunod na pag-atake at galit ni Archer, si Shiro ay napagod at tila hindi na makatayo. Ngunit sa kanyang subconscious, nakita ni Shiro ang imahe ng kanyang ama, si Kiritsugu Emiya. Siya ay binigyan ng kapangyarihan ng pananampalataya at mga mithiin ng pagiging isang bayani. Pinilit ni Shiro ang sarili, gamit ang healing magic mula kay Saber, at nagpatuloy sa pakikipaglaban. Sa puntong ito, sapat na ang lakas ni Shiro para lumaban ng pantay-pantay kay Archer, at nagsimula pa siyang manipulahin ang mundo sa loob ng Unlimited Blade Works. Sa wakas, natalo ni Shiro si Archer, gamit ang sarili niyang lakas at mithiin. Sa kanyang huling sandali, natagpuan muli ni Archer ang kanyang sarili sa pamamagitan ni Shiro, at tinanggap ang kanyang nakaraan pati na rin ang kanyang tunay na pagkatao. Ngunit biglang, lumitaw si Gilgamesh, at inatake si Archer nang hindi inaasahan. Ang Holy Grail War ngayon ay mayroon na lamang isang huling kalaban na natitira, na siya rin ang pinakamalakas, Gilgamesh. Nagpatawag siya ng hindi mabilang na Noble Phantasms, direktang tinutukan sina Shiro at Archer. Gayunpaman, agad na itinulak ni Archer si Shiro mula sa landas ng pag-atake, dahil naunawaan niya na si Shiro lamang ang makakatalo kay Gilgamesh. Sa katunayan, hindi na nais ni Archer na sirain si Shiro, ngunit tahimik na sinanay siya upang maging mas malakas, upang maghanda para sa huling labanan. Pagkatapos ng pag-atake, naglaho si Archer, iniwan si Rin na labis na nadurog ang puso at galit. Sa oras na ito, ipinahayag ni Gilgamesh na natutunan niya kung paano ipatawag ang banal na kapita, at gagamitin ito bilang sandata ng pagkawasak. Ipinahayag ni Gilgamesh na sisirain niya ang lahat ng sangkatauhan upang lumikha ng isang bagong mundo, isang mundo kung saan siya ang magiging tanging hari. Habang patuloy na tinatawag ni Gilgamesh ang Noble Phantasms para umatake, bigla siyang nagbago ng isip, dahil sa kanyang sariling mapagmataas na kalikasan. Matapos talunin si Archer, naniwala si Gilgamesh na wala na silang anumang halaga, at nagpa siya na umalis upang ihanda ang ritual ng pagpapatawag ng Holy Grail. Sa daan, nakasalubong ni Gilgamesh si Shinji, na nakaupo sa sakit matapos, hampasin mula sa likod, ni Lancer. Pinagalitan ni Shinji si Gilgamesh sa hindi pagligtas sa kanya, ngunit walang pakialam si Gilgamesh. Bigla niyang inilabas ang puso ni Ilya, at ipinasok ito kay Shinji, na ginawang sisidlan si Shinji para sa Holy Grail. Nagsimulang magbago si Shinji sa isang nakakatakot na halimaw, naghahanda na maging sentro ng ritual ng pagtawag. Samantala, ang grupo ni Shiro, Rin, at Saber ay umatras sa kanilang tahanan, mabilis na ginamat ang kanilang mga sugat, habang naghahanda para sa huling labanan. Labis na nalungkot si Rin sa pagkamatay ni Archer, ngunit hindi niya pinahintulutan ang kanyang sarili na magkahiwalay. Kasama sina Shiro at Saber, determinado siyang pigilan si Gilgamesh,
at pigilan siya sa pagsasakatuparan ng kanyang plano na sirain ang sangkatauhan. Kaya't tinalakay at hinuha ng grupo ang pinagtataguan ni Gilgamesh. Sa prosesong ito, napagtanto ni Rin ang isang mahalagang katotohanan, Gilgamesh ay ginawa ang lahat upang maalis si Archer, dahil si Gilgamesh ay natatakot sa kanyang mga kakayahan, lalo na ang kapangyarihang kopyahin at muling gamitin ang kanyang noble phantasms. Napagtanto din niya na, si Shiro ang pinakamahalagang susi sa pagkatalo kay Gilgamesh. Gayunpaman, hindi ito sinabi ni Rin kay Shiro, dahil ayaw niyang ipagsapalaran pa nito ang kanyang buhay. Nang gabing iyon, hinanap ni Shiro si Rin para magtanong ng totoo. Matapos subukang kumbansihin siya, sa wakas ay inamin ni Rin na si Shiro ang makakatalo kay Gilgamesh. Gayunpaman, mayroon pa ring mahirap na problema, upang lumikha ng arsenal ng sandata na maihahambing sa kay Gilgamesh, kailangan ni Shiro ng napakalaking lakas ng mahiwagang enerhiya. Sa makatuwid, nagpa siya si Rin na iugnay ang kanilang mahiwagang enerhiya, upang magamit ni Shiro ang kanyang pinagmulan ng mana. Upang maisagawa ang ritual ng silang at mana transfer, pareho silang kailangang maghubad para sa mas madaling pagdadala ng enerhiya. Kailangan din ba nating patayin ang ilaw? Pagkatapos, natapos ni Rin ang pagukit ng selyo sa katawan ni Shiro, at ngayon ay nakagawa na sila ng mahiwagang koneksyon sa pagitan nila. Sa proseso ng paglink, hindi sinasadyang nakita ni Shiro ang mga alaala ni Rin, at laking gulat niya nang malaman na matagal na niya itong binabantayan. Nang magising siya, nakita ni Shiro si Rin na namumula sa kahihiyan. Hindi na uunawaan ang sitwasyon, mapanuksong nagbiro si Shiro, na ikinagalit ni Rin, dahilan para suntukin at sinipa siya ng galit bago ito itaboy. Samantala, sa panig ni Gilgamesh, unti-unting natatapos ang Holy Grail. Ngayon, handa nang kumilos ang grupo ni Shiro. Si Rin at Shiro ay gagawa ng paraan upang sirain ang banal na kapeta, habang si Saber ay gagawa ng gawaing pigilan si Gilgamesh. Pagdating nila, laking gulat ng tatlo sa eksenang nasa harapan nila. Alam na si Shinji ang core ng Holy Grail, sinadya ni Shiro na hanapin siya para sirain ang selyo. Biglang sumulpot si Gilgamesh at inatake silang dalawa. Sa hindi inaasahan, may isang servant pa rin na hindi natalo, assassin. Bagamat nawala si Caster, minsan na siyang nalink kay assassin, kaya nananatili pa rin siya sa lugar na iyon. Noon pa man ay nais ni Assassin na makalaban muli si Saber, kaya nagsimulang mag-away ang dalawa. Bumalik si Shiro at Rin, inatake ni Gilgamesh si Rin, ngunit hinarang siya ni Shiro. Pagkatapos, nagpa siya sila, si Rin ay pupunta upang iligtas si Shinji, habang si Shiro ay direktang haharap kay Gilgamesh. Agad na tinawag ni Gilgamesh ang hindi mabilang na noble phantasms, at patuloy na inatake si Shiro. Sa panahon ng labanan, ang banal na kapeta ay halos na kompleto, na nagpasigla kay Gilgamesh. Ngayon ay sinimulan niyang paglaruan si Shiro, dahil ang kapangyarihan ni Gilgamesh ay napakahusay, habang ang mga sandata na nilikha ni Shiro ay patuloy niyang sinisira. Biglang binago ni Shiro ang kanyang mga taktika, nagsimulang suriin ang istruktura at mga katangian ng noble phantasms na ginamit ni Gilgamesh. Salamat sa mahiwagang selyo mula kay Rin, matagumpay na nalikha ni Shiro ang mga sandatang ito, at ginamit ang mga ito bilang kanyang sariling mga sandata. Ito ay lubhang nagulat kay Gilgamesh. Kaya, nagsimula ang dalawa sa isang pangwakas na labanan ng noble phantasms. Samantala, natagpuan ni Rin si Shinji, mabilis na sinusubukang hilahin siya palabas sa katawan ng halimaw na siyang ubod ng Holy Grail. Biglang lumitaw ang maraming itim na braso, at hinarangan si Rin mula sa pagkuha kay Shinji. Nang walang ibang pagpipilian, nagpa siya si Rin na tumalon sa lawa, dahil ang enerhiya ng banal na kapeta ay sumabog doon, na nagpapahintulot sa kanya na gamitin ito upang makatakas. Noon lang, nagsimulang kumulo ng marahas ang tubig sa lawa. Isang higanting braso ang bumangon mula sa ibabaw ng tubig, umabot patungo kay Gilgamesh, na naglalayong makuha siya bilang bagong core upang palitan si Shinji. Agad na nagpatawag si Gilgamesh ng isang higanteng espada, isa sa kanyang pinakahuling sandata. Napakalakas ng espadang ito kaya hindi ito masuri ni Shiro. Sa isang laslas lamang, pinutol ni Gilgamesh ang higanteng braso, at sinaktan ng matindi si Shiro sa parehong oras. Sa ibang lugar, naramdaman din ni Saber na unti-unting naglalaho ang assassin, dahil malapit nang matapos ang kanyang oras. Dahil alam ito, gusto ni Saber na mabilis na tapusin ang laban at sumugod sa tabi ni Shiro. Sa sandaling ito, nagpa siya si Saber na ilabas ang buong kapangyarihan ng Excalibur, upang labanan ng buong lakas laban kay Assassin, umaasa na tulungan siyang matupad ang kanyang huling hiling.
Hindi nag-atubili si Assassin at pinakawalan ang kanyang lihim na pamamaraan, direktang umatake kay Saber na may hindi kapani-paniwalang bilis. Ngunit sa pagkakataong ito, nalampasan ni Saber ang kanyang mga limitasyon, kumikilos ng mas mabilis kaysa sa kanya ng isang hakbang, at pagkatapos ay naghatid ng isang malakas na strike, na natalo si Assassin. Pagkatapos ng labanan, agad na umalis si Saber. Samantala, ngumiti si Assassin na may kasiyahan at mapayapang nawala. Bumalik kay Shiro, naniniwala si Gilgamesh na siya ay bumagsak pagkatapos ng kanyang huling pag-atake. Sa hindi inaasahan, muling napatayo si Shiro. Sa pagkakataong ito, tila napagtanto niya ang isang napakahalagang bagay. Ipinagpatuloy ni Gilgamesh ang kanyang pag-atake, ngunit biglang lumitaw si Saber at hinarang ang mga pag-atake, pagkatapos ay sinalungat ng isang malakas na atake. Gayunpaman, sinabi ni Shiro kay Saber na iligtas si Rin, dahil siya mismo ang haharap kay Gilgamesh. Nang makita ang determinasyon ni Shiro, tumango si Saber bilang pagtitiwala at agad na umalis. Tawa ng tawa si Gilgamesh, sa pag-aakalang si Shiro ay hangal, na naniniwalang kaya niya itong talunin ng mag-isa. Sa hindi inaasahan, nagsimulang gumamit si Shiro ng mga diskarte ni Archer, na madaling harangin ang noble phantasms ni Gilgamesh. Hindi tumigil doon, tinawag din niya ang Unlimited Blade Works, na dinala silang dalawa sa kanyang walang katapusang mundo ng mga espada. Doon, sinadya ni Gilgamesh na maghatid ng isang tiyak na suntok, ngunit ganap siyang pinigilan ni Shiro. Ang dalawa ay patuloy na naghaharap, sa pagkakataong ito ay paulit-ulit na sinasagap ni Shiro ang mga pag-atake ni Gilgamesh, na nagpagalit sa kanya. Nagpasya si Gilgamesh na tipunin ang lahat ng kanyang lakas upang sirain si Shiro. Samantala, natagpuan ni Saber si Rin. Ngunit nahuli siya ng halimaw sa kaibuturan ng Holy Grail at nagsimulang magbago. Buhay pa rin si Rin, nagpupumilit na lumaban at makalaya. Napagtantong wala na siyang natitirang oras, nagpasya si Rin na gumamit ng command spell, na pinilit si Saber na agad na sirain ang Holy Grail, kahit na siya ay nakulong pa rin sa loob. Naniniwala siyang hindi na siya makakaligtas. Biglang bumaril ang mga arrow ng liwanag mula sa malayo, si Archer iyon. Ang mga arrow ay tumama sa halimaw, upang lumikha ng isang ruta ng pagtakas para kay Rin. Walang pag-aalinlangan, pinakawalan ni Saber ang lahat ng kanyang kapangyarihan, naghatid ng isang mapagpasyang strike upang sirain ang Holy Grail. Sa wakas, ang Holy Grail ay ganap na nawasak. Ngunit nang mawala ang Holy Grail, nagsimula ring mawala si Saber. Bago umalis, malumanay nang umiti si Saber kay Shiro. Nakaramdam siya ng panatag, dahil ngayon ay nasa tabi na niya si Shiro. Bumalik sa huling labanan, dinaig pa rin ni Shiro si Gilgamesh, patuloy na umaatake, na naging imposible para kay Gilgamesh na makalaban. Bagamat patuloy na inilabas ni Gilgamesh ang isang serye ng makapangyarihang noble phantasms, lahat ay hinarang ni Shiro. Sa wakas, sa pakiramdam na na-corner, inilabas ni Gilgamesh ang kanyang pinakamalakas na espada upang direktang harapin si Shiro. Sa hindi inaasahan, naabot ni Shiro ang bilis na lampas sa limitasyon, pinutol ang isa sa mga braso ni Gilgamesh bago pa siya makaganti. Napilitan si Gilgamesh na kilalanin ang tunay na lakas ni Shiro. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang mahiwagang enerhiya ni Shiro ay naubos. Sinamantala ni Gilgamesh ang pagkakataon, si Gilgamesh ay sumisingil upang tapusin si Shiro, ngunit biglang, isang natitirang hiwa ng banal na kapeta ay nagsimulang magbukas, na hinila siya pabalik sa loob. Sa desperasyon, sinubukan ni Gilgamesh na kaladkarin si Shiro kasama niya. Biglang lumitaw muli si Archer at nagpaputok ng isang nakamamatay na palaso, sabay na binigay kay Gilgamesh ang libreng tiket pauwi. Si Gilgamesh ay ganap na natalo, at sa wakas, ang labanan ay opisyal na natapos. Pagkatapos, nakilala ni Rin si Archer sa huling pagkakataon. Nagsimula na siyang maglaho. Bago umalis, hiniling ni Archer kay Rin na alagaan ang kanyang nakaraan, si Shiro. Sa huli, nakaligtas sina Shiro at Rin sa matinding labanan ng magkasama. Kaya naman bumalik sa normal nilang pamumuhay ang dalawa na parang walang nangyari. Para kay Shiro, buhay pa siya salamat sa napapanahong pagliligtas ni Rin sa pinakakritikal na sandali. Sa ngayon, naging mas malapit na sina Rin at Shiro. Parehong malinaw na naiintindihan ng dalawa na totoo ang nararamdaman nila para sa isa't isa. Gayunpaman, ang Holy Grail War na ito ay hindi pa tunay na tapos. Marami pa ring hindi nasasagot na mga tanong, kasama ang mga misteryong naghihintay pa rin sa unahan. Maraming salamat sa panonood, sana nag-enjoy ka sa anime na ito. Mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang updated ka lagi sa mga bagong video na may upload namin, at para makatutok sa higit pang Tagalog anime recap,
Magkita tayo sa susunod.